Magandang hapon lambak ng Cagayan. Kami ang mga patrol ng Pilipino, nagbabalita at naglilingkod sa inyo. Tinaguri ang criminal gang na responsable sa serye ng pang-hold up at pagpatay sa lalawigan ng Cagayan. Arestado na mag-ama at mag-ina ang mga suspect. Ang kanilang modus, magpapakilala silang kaklase o kaibigan ng anak ng bibiktimahin para makuha ang kanilang loob. Saka aalukin ng libreng sakay at kung nasa loob ng van, dito na hold upin ang suspect at papatayin. Narito ang report. Nakakulong na ngayon sa Apari District Jail sa Apari, Cagayan ang 4 na miyembro ng Pascua Gang na umano'y responsable sa serye ng pang-hold up at pagpatay sa nasabing lalawigan. Kahapon, kinasuhan ng kidnapping at robbery ang mga suspect na sina Roberto Balao at anak na babae, kapwa-residente ng Katutoran, Camalanyugan, Cagayan. Rodrigo Pascua at kanyang ina na sinasabing leader ng grupo na residente naman ng Imus, Cavite. Ayon kay Gonzaga Chief of Police Senior Inspector Richard Gatan, pawang mga babae at matatanda umano ang biktima ng mga suspect. Kabilang dito sina Florence Mangosing, Lalaine Jorad, Clarita Foronda, Nelia Villegas, Erlinda Catindoy at Carmelita Ancheta. Matapos umunong hold upin, pinatay umano nila ang mga biktima at saka itinapon sa ibang lugar. Marami silang biktima dito sa area natin. May mga dito sa Cagayan, 6. Confirmed na yun, mga pinatay nila. Noong February 28, kinuha nila sa Tugigaraw, doon nila tinapon sa Nasiping Gataran. Si Florence Mangosing, May 2, 2012. Si Lalaine Purado, sa Tugigaraw naman nila kinuha. Tinapon nila dito sa Gonzaga. Natuntun namin sa Peña Blanca ang isa sa umano'y dinukot at pinatay ng grupo na si Erlinda Arawag. Matindi ang galit ng pamilya at kaanak ng biktima. Miyerkules na kalipas na linggo, nang maiulat na nawawala si Aling Erlinda at Biyernes na ito natagpo ang walang buhay. Gusto ko mabigyan ng hustisya pagkamatay ng nanay ko. Hindi lang po siya, kung sino man po yung mga nagawan po nila na hindi maganda. Sana po, ito na po yung huli nilang gagawin sa mga tao. Parang nabutasan dito, sir, sa may, baba ng mata. Tapos yung leeg niya, nasakal na ngitim. Pero sabi naman ng doktor ng Soko, hindi daw yung kinapatay niya, yung isang ribs naputol. Matapos umunong patayin ng mga suspect si Aling Erlinda, sunod nilang biniktima ang isang ginang sa bayan ng Gonzaga gamit ang kanilang modus na pagpapakilala, pakikipagkaibigan at pagkuha ng loob ng target sa kaalukin ng libreng sakay. Habang nasa loob ng van, dito na sila magdedeklara ng hold up sa kapapatayin kung pumalag ang biktima. Pero di gaya ng iba nilang biktima, matapos makulimbat ang pera at alahas ni Ginang Evelyn Oclaray, ibinaba ito sa isang barangay sa Gonzaga. Agad nagsumbong sa pulisya si Aling Evelyn at habang nasa presinto, namataan nilang dumaan ang sinasakyang van ng mga sospek. Kaya mabilis namang hinabol ng mga pulis hanggang sa mahuli ang mga ito. Paano natin sila nakuha? Bale, yung isang nag-report dito sa station natin na ganun din. Kinuha nila sa Bugay, Pataw Bugay, and then ganun ang ginawa, blindfold, kinuryente. Pinakawalan ngayon ng buhay dito sa Barangay Rebecca, Gonzaga. Immediately, nag-report yung victim dito sa station natin. Habang kinakausap dito sa station natin, dumaan yung van nila, yung suspected van nila dito sa harap ng station natin. Iyon, tinuro nung victim, kinahabol naman agad ng operatives natin dito sa PNP Gonzaga. And then, na-corner nila dito sa kasunod na barangay na, naghabulan. Inamin naman ni Roberto Balao ang paratang pati ang kanilang modus. Makumbinsi niya, tatanggal niya lahat yung hikaw, kwentas, tapos ikarga doon. Pagsasamahin doon sa wallet, hindi ko kukunin to, sabi niya. Ikaw rin ang maghawak dito, sabi niya, sir. Para hindi ka mag-alala, ikaw ang maghawak dito. Ibang wallet na yung may palit. Yun na ang may bigay sa matanda, yung peke na yung wala nang laman. Allegedly, merong mga naging biktima na namatay. Itong tagpuan sa Peña Blanca, aminado ba kayo na kayo gumawa nun? Opo, sir. Paano nyo ginawa? Ganyan din, sir. Pero nung lumaban matanda, napilitan. Napilitan na? Na siya, dinabanan. Hindi na control yung paglaban sa kanya. Hanggang hindi ganun nakakay. Napatay ka? Opo, sir. Kailangan ko ng pang-placement visa para mag-abroad ako next year. Sa taon din ito, kailangan ko ng pera.
Kaysa mangot ako sa mama ko, sabi daw niya sama na lang ako. Eh, hindi ko alam na ano pumapatay na pala. Dati budol-budol lang. Pero si Gladys, todo tanggi. Hindi po ako kasama dun po sa Peña Blanca. Yung sila lang po, 3. Kasi po nung yung tinapon po nila yung dun sa Peña Blanca po, pinauwi po ako noon. Nananawagan ang pulisya sa publiko, huwag basta maniwala lalo na kung una palang makilala o makausap ang isang tao. Para sa update ng investigasyon ng PNP Gonzaga, makakapanayam natin ng live sa telepono ang hepe doon na si Police Senior Inspector Robert Gatan. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Darlene. Yes, sir. Sir, maliban po sa 4 na miyembro ng Pasqua Gang, meron pa ba silang ibang miyembro na at large ngayon? Ayon sa statement nila na sinabi nung kinausap natin, no, bale, yung unang kasama kasi nitong Ross, yung leader nila ngayon, nag-operate ngayon sa Cavite. Bale, yun yung asawa niya. Ang ginagamit naman nila ngayon doon na sasakyan ay maroon na van. Bale, yun po yung isang kinordinate natin sa Cavite para mahuli po yung kasamaan nila doon. Sir, asawa mismo ng sinasabing leader dito sa Cagayan ang kasama nila sa Cavite, sir? Opo, bale humiwalay po kasi yung Jimmy kasi itong si Robert at saka si Ross may relasyon po kasi kaya humiwalay siya, itinakas niya yung van na gamit nila dati dito sa Cagayan. So kahit nahiwalay sila, sir, may kaugnayan pa rin itong Ross doon sa asawa niya na siyang kakuntsaba nila sa pagsagawa ng mga masasama dito sa Cagayan, sir? Sa statement naman ni Ross, simula daw nung umalis, wala na silang communication. Pero ang tingin niya, yun pa rin ang ginagawa niya doon kasi before sila pumunta ng Cagayan, doon sila nag-ooperate. Okay. Sir, kanina, sir, sa unang interview sa inyo, sir, 6 po ang kanilang pinatay, sir. Inamin po ba nila lahat ito, sir? Opo, yung 6 po na yun, sila, galing po sa kanila, sila pong nagsabi habang inimbestihan natin dito sa station po natin. Yes, sir. Sa information, sir, pawang mga babae, sir, ang kanilang mga biktima. Sir, bakit po mga babae ang binibikta o tinatarget ng mga ito, sir? Yun po, lahat po ng mga nagiging biktima nila, mga matatandang babae po. Kasi alam naman po natin na pag mga matandang babae, hindi na lumalaban mga yan. At saka madaling makuha yung mga loob nila. Yes, sir. Sir, may kinasuhan na po ba, sir? Ano po yung mga i-final po ninyo, sir, against sa mga suspect? Bale, na-inquest po natin sila kahapon. Na-file po natin yung kaso nila na kidnapping and robbery po. Yes, sir. Nandun na po sila ngayon sa BJMP Apari, nakakulong na po dun. Yes, sir. Sir, may mga iba pang lumantad na biktima ng mga suspect ngayon, sir? Meron po. Dun sa Apari, may mga buhay po na biktima dun. Bale, pumunta na po dito sa station natin at binerify yung mga recovered na mga jewelry. Positive po na may mga belonging sila doon, pati din po sa Tugigaraw, may nakikoordinate na po sa akin kanina na pupunta daw po sila bukas para makita yung mga gamit nila, yung mga cellphone, jewelry, pati yung mga pera na kinuha sa kanila. Pupunta daw sila bukas dito para makita. Yes, sir. So marami na silang biktima, sir, maliban dun sa 6 na reported. Sir, ang ibig sabihin, matagal na sila nag-ooperate dyan sa Cagayan, sir. Gaano na po ba sa tingin nyo katagal silang nag-ooperate dyan, sir? Yun nga po, since 2008 daw po, nag-ooperate na po sila. So talagang marami na pong mga nabiktima itong grupong to. Sir, taga-Imus Cavite, sir, yung leader. Sa tingin niyo, sir, meron pa bang malaking grupo na kakutsaba nila na taga-Cagayan, sir? Yung mga nasa Imus daw, bale, sila lang po yung mga taga-Cagayan kasi itong si Gladys, yung anak mong Roberto, ginan kasi niya itong si Ross, kaya sila na pasama dyan sa grupo na yan. Okay, sir. Sir, pwede po bang manawagan po kayo o magbigay po kayo ng reminder sa ating viewers, lalo na po sa kanilang modus? Opo, sa ating mga kababayan po, no, bale, mag-ingat po tayo sa mga kinakausap natin, lalo na pag first time po natin ma-meet yung mga tao.
wag po tayong magtiwala agad kasi gaya nitong modus nila na kinukuha yung loob. So, basta unang encounter nyo po sa mga tao, wag po kayong magtitiwala at pag sumakay po kayo ng van, siguraduhin nyo na yellow plate na papasada ang mga yan. At saka, yun po, kung yung mga nabiktima po nila na gustong makita itong mga na-recover natin na mga jewelries, mga wallet, cellphone, nandito pa sa station natin sa Gonzaga, pumunta lang po kayo dito para ma-verify po yun. Maraming salamat, Police Senior Inspector Richard Gata ng Hepe ng PNP Gonzaga, Cagayan.